Welcome sa aming Simpleng Buhay Colonia. So for today's video, nandyan na kami sa Paseo del Mar kasi may pupuntahan tayo. Maliligo pala tayo ng dagat pero this time maliligo tayo sa Santa Cruz Island or ang tinatawag na Beach ng Zamboanga City. So bago ka pala dito makapunta is kailangan mo magpa-book a day before sa inyong tour. At ayan na nga yung resibo na binayaran namin. Pagkarating namin, nagbayad na nga kami at after ng bayad, merong orientation. Ganun. So ang binayaran pala namin is 1,000 for the bangka ride going to the island at susunduin kami mamayang hapon, and then terminal fee na 35 pesos at environment fee na 35 pesos din. At yung cottage na 100 pesos. O diba sobrang mura lang? Shells buhangin. Bawal. Hindi nag-allowed po prohibited. Vandalism in any forms. Wala pong... So, i-orient ka na bawal dalhin yung mga buhangin at mga corals. Bawal magdala ng mga plastics. So, yung mga coke in a plastic, yung mga coke mismo bawal. Bawal magdala ng mga alak. Bawal magdala ng sigarilyo kasi bawal manigarilyo sa island. Dapat naka-eco bag kayo, ganun. After the orientation is pwede na nga kayong sumakay dun sa bangka. Alam nyo ang bangka nila dire walay katig pero safe na safe naman. Sa mga nagtanong sa akin, nag-message kung safe ba daw. Napaka-safe. Alam mo ba, kami lang yung pumunta na may dalang bata. Ganun. Speaking of mga bata, bawal pala, prohibited pala yung 0 to 2 years old. So, bawal talaga siyang dalhin sa island. Bakit nadala namin si Naidos? Ay, ginawa namin ng paraan, Char. Pero yung 3 to 5, magwi-waiver ka na. Bali, pipirma ka ng waiver na you allowed your child to go with your permission, ganun. At ayan na nga, kami nakasakay sa bangka pero tingnan nyo naman ang aming mga kuan, nakapantulog pa talaga sila kayos, no? Kasi nga early morning kami pero nakarating kami sa Paseo ng mga 8 AM. Sabi doon sa orientation, susunduin kami ng bangka ng mga 12:30. So nasa mga 4 hours lang na magagamit or makakaligo kami doon sa island. Ay oo nga pala, kung itatanong nyo kung pwede bang magdala ng pagkain, pwede basta hindi siya nakalagay sa mga plastic na cellophane. Ilagay nyo sa mga plastic containers, wag lang sa cellophane kasi bawal nga dalhin doon yung mga cellophane kasi. And after nga ng 30 minutes travel with the bangka is nandyan na nga kami sa island and tadang! Ang ganda-ganda, na love at first sight ako. Char. So pagkarating namin is binusisi ko na talaga kung bakit siya tinawag na pink beach. Alam nyo ba, ladies and gentlemen, may mga corals talaga siya na color pink. Oh, nasa buhangin siya. At in fairness, napakalinis talaga ng island. Wala kang makikitang plastic. Ikaw lang yung plastic. Charot. At may nagtitinda rin ng mga crabs dito na pwede nyong bilihin at ipaluto. Meron ding mga isda na mura lang naman yung benta nila. Meron din naman siyang canteen na pwede kayong bumili ng mga soft drinks na nagkakahalagang 440 pesos isang litro. So magdala na lang kayo in a litro, wag yung sa plastic bottle. Pero hindi namang nagbebenta ng hotdog at tinanong ko kung magkano, 25 pesos yung isang hotdog. Ganon. Naarap po na yung mga ani diri. Alright. Hotdog. Oh, ilang hotdog ba? 25 po. Okay. Meron pala. Pero, residente mo, Diri mo nagpuyo? Dito kayo nakatira? Doon po. Sa island? Yung island doon? Anong tawag doon? Santa Cruz din, pero ito ang preserve ng city government. Doon, mga tirahan na yun. Saan yung lagoon dito? Andun po. Doon? So ano ka, Christian or Muslim? Muslim lahat yun. Alright. And after nga nating magtanong-tanong doon is pumunta na nga agad tayo dito sa beach kasi napakaganda talaga at napakalinis. O diba? Tingnan nyo naman yung balas. Napakaputi talaga at may halo siyang medyo pink ba? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pink na ito. Talaga namang napakaganda at napakalinis. At talaga namang sulit na sulit yung babayaran mo pag dito ka talaga naligo. Ay nako, ang ilang tubig bitaw di man parat. Uy, tamis, Char. I mean, ang ilang dagat ba tamis? At sinum ko nga yan. Yan yung mga sinasabi kong pink na corals na mga liliit lang siya pero pag pinagsama mo magiging pink na nga siya at pag nasinagan siya ng araw, yung sikat ng araw, ay grabe, magpipink talaga siya. Meron din namang mga ibang amenities dito like pupunta kayo ng sandbar, syempre magbabayad lang kayo, tapos meron din namang lagoon na syempre pag pupunta kayo sa lagoon magbabayad din kayo, ganun. Meron din silang mga kayak, ganun. Pero unfortunately yung sandbar nung nandun kami is high tide siya kaya hindi namin mapuntahan kasi hindi rin naman namin makikita. Nasa Atbang
pang siya ba ng island, ganon. At isusum ko nga yung sand nila. O pink na, adjud siya pink. So, mapatunayan talaga natin na pink beach talaga siya. Kasi nga, yung coral, ipunit pa na ako at talagang gusto kong tingnan, pink jud siya ba, grabe. Nasaan na? Ayan, pink. Bato na siya. Bato na siya nga pink. Bato siya nga pink. Santa Cruz Island pa rin siya, but it's a small island. Nandun yung sandbar. But unfortunately, hindi tayo makakapunta kasi high tide daw. Pero pag low tide, pwede tayong pumunta. Magbabayad lang tayo sa boat ng 400 pesos. Pero pagpatak ng mga 11 AM ay nako, napakainit na. Pero ang nakagandahan lang is yung tubig, napakalamig, kaya hindi mo ma-feel yung init pag nasa tubig ka. At kung itatanong nyo kung pwede bang mag-overnight dito, katulad ng ibang mga island, ay bawal. Pinagbabawal po nila ang mag-overnight dito kasi nga nire-reserve nila yung island, gano'n. Ang island kasi ito ay nasa open sea, kaya pag medyo malakas yung hangin, ay malakas na malakas talaga siya kasi konti lang din yung mga puno niya, gano'n. Pero tingnan nyo naman yung dagat, yung view, ay grabe, parang nasa Maldives ka talaga kahit hindi pa ako nakapunta ng Maldives. Feeling ko talaga Maldives na ito, charot. At tingnan nyo naman yung ating mga tropa nating Marines is naglilinis sila sa dagat. Tingnan nyo naman, kinukuha nila yung mga plastic doon, doon sa bandang dulo pa ng dagat. At nga ato sa higher view para makita nyo yung higher view ng island. Ganun po siya kaganda, ganun po siya kalinis. Ay grabe, wala talaga akong masapar. Sabi ko nga dito is babalik kami at maliligo ulit kami dito kasi napakaganda talaga siya. Worthy ang pagpunta dito, kay grabe. Klaruhin ko lang, so yung sa bangka, ang bangka pala is may minimum sila na 10 persons. So kung hindi kayo abot ng 10, magbabayad pa rin kayo ng 1,000. Pag sumobra naman kayo sa 10, yung sobra is magiging 100 na siya per head, ganun. At oo nga pala, meron naman sila dito mga comfort room kung gusto nyong magbihis. Kaya nga lang, yung tubig nila is dagat pa rin, kaya hindi pwedeng banlaw. Nagbanlaw kami pagdating na namin ng bahay, ganun. At kung itatanong nyo naman kung tungkol sa booking, pwede kayong magpa-book through email. I-search lang yung Facebook page ng Zamboanga City Tourism, or pwede kayong tumawag sa kanilang telephone number, or pwede din kayong pumunta mismo sa kanilang office na located at Paseo del Mar. And I would say that I will highly recommend this island sa aking mga friends na mahilig sa beach tulad ni Marel. Talagang babalik tayo dito at i-explore natin lahat ng amenities dito. Charot lang. Sige, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Maurato, dagang salamat. I'll see you on the next video. Bye! Tingnan niyo naman ang dagat. Kung pwede lang na ako i-snoop ang cellphone para maklaro talaga ninyo, no? That really. Oh! Wow! Agoy! Naidos, hi!